Okay, so let's have now the phasor diagrams on load, ano? So actually, maraming paraan ng pag-draw or pagre-represent ng ating transformer using phasors, ano? Yung kanyang uh, primary voltage, primary induced, secondary, and secondary terminal. Also, yung ating mga voltage drops, ano? So let's have. Okay, so ito yung ating typical na nakikita na circuit, no, circuit diagram ng ating transformer. So this should be V sub P and this is V sub S. Okay, so yung kasing mga nakaraan natin under no load, no, tapos yung nakaraan nating lesson MMF balancing, ano, so tungkol dun sa equivalent resistance and reactance, ano. So pwede natin from our last lesson, pwede nga nating i-refer or kunin yung equivalent resistance or reactance and refer it on either primary or secondary side. So ito kasi yung una nating sa una, ganito natin nire-represent yung circuit, di ba? So meron tayong load connected to secondary, syempre. Then yung primary natin, dun natin nakakonect yung supply, no? So V sub P. Then we have E sub P and E sub S or yung ating induced voltages. Kung napapansin, meron tayong resistances and reactances both sides. Okay, so andito naman yung mga tawag sa kanila, diba? Then ang bago lang dito yung Z sub L, yung load impedance natin. So commonly ang nakuha natin sa load, which ay yung ating power factor na tinatawag, ano. So yung power factor ng ating transformer, maliban doon sa no load power factor niya, and yung transformer natin nakadepende sa load kung ano yung magiging power factor niya, no. So we have I sub P for the primary current. Alam natin yung I sub P kapag eksaktong usapan, so that is the vector sum of our I sub O, no load current, and the second or load component of current decided by the load, ano. So yung ating I sub S prime, or that is I sub S referred to primary side, ano, dinala lang dito. Alam natin yung I sub S prime na yun yung load na due to the, or yun yung current na due to the load. Although walang nakakonect sa primary natin, meron pa ring current or additional current na nagpo-flow sa primary dahil dun sa ating load. Okay. And how do we transform or how do we get I sub S prime? So kitang-kita natin, alam natin yung A natin, that is equal to I sub S, okay, I sub S over I sub P. Since gagawin natin, i-refer natin sa primary yung ating I sub S prime, so that is equal also to I sub P, no? If yung ating I sub O is ine-neglect, so magiging I sub S over I sub S prime, no? Kung i-neglect natin yan, ano? So we have, so dito, etong ratio na to, ito yung approximate, di ba? Since I sub P is equal to I sub O plus I sub S prime. Ang sabi, masyadong maliit yung no load current. Kaya, I sub P is equal to I sub S prime. Kaya tayo nagkaroon ng ratio na I sub S over I sub P. Pero, in actual or in practical transformer under load condition, that is I sub S over I sub S prime, which is yung I sub S prime. Para makuha natin, so we have I sub S prime equals I sub S over A. So ganun lang kunin, ano? Okay, so tandaan natin kapag given lang yung no load current, tsaka lang tayo mag-compute ng exact na ganun. Okay, yung meron pang I sub O, yung no load current nga, no? Okay, so now let's have a phasor diagram for unity power factor, no? Tandaan yung load natin dito is unity power factor, no? So saan tayo magsisimula ng pag-analyze? So doon sa secondary side, syempre. Okay, dahil doon nakakonect yung load natin. So tandaan natin, balikan lang natin to, ano? Pansinin natin, ano? Dito tayo magsisimula, ano? So
So, meron tayong load. Ano ang voltahe dyan? Siyempre, yung ating V sub S o yung ating secondary terminal voltage. Then, meron tayong dinaanan na resistance ng reactance. Siyempre, merong voltage drop dyan. Okay, then, saan ba tayo nanggaling? So, siyempre, dun sa ating induced voltage. Okay, meron tayong induced or yung ating secondary induced voltage, yung E sub S. So, technically, ang kinukuha natin dyan ay yung ating E sub S. Given madalas yung ating V sub S, ano? From V sub S, paano natin kukunin? Okay, balik tayo dito. So, kung papansinin, tayo ay unity power factor, ano? So, yung ating E sub P, and, this is lagging. So, this is lagging power factor. Tama, unity tayo. Okay? So, yung ating, this should be I sub S. Yung ating I sub S and yung ating V sub S is in phase, ano? Sabayan, ano? Yung ang nangyayari kapag unity power factor tayo. Yung ating I sub S and V sub S is in phase, ano? Para sabay sila ng phase angle. Ngayon, yung ating voltage drop, iduduktong lang natin sa V sub S, di ba? At yung ating I sub RS or yung voltage drop natin due to the resistive component, okay, yan ay in phase with the current, ano? So, parallel sa current. So, in this phasor diagram, dahil tayo unity, nakaduktong lang siya. So, ito siya, no? Mula dito hanggang dito. Yan yung ating I sub S, R sub S. Alam natin, meron ding voltage drop due to the reactive component. And that is perpendicular to the voltage drop due to the resistive component. Kaya itong part na ito ay 90 degrees with the I sub S, R sub S. So, ito yung ating voltage drop due to the reactive component. Kung kukunin natin yung ating E sub P, alam natin, okay. So, from our figure, kukonek lang natin mula dito hanggang dito, no? Or yung E sub S, sorry. So, mula dito, hanggang dun sa dulo ni I sub S, X sub S, yun yung ating E sub S, no? Then, we have this expression, E sub S is equal to the vector sum of V sub S and I sub S, Z sub S. So, bakit naging Z sub S? Na alam natin yung R sub S ay combination niya ng, yung Z sub S ay combination ng R sub S or ng resistance at ng reactance. So, pinag-isa lang sila, pero technically, ganito siya, no? E sub S now will be equal to V sub S, syempre yung terminal voltage natin, plus yung drops. Ano ba yung drops natin? So, we have I sub S, i-breakdown lang natin yung ating Z sub S, so that is equal to R sub ES, so R sub S plus J X sub S. Okay, so ganun lang yung concept na, no? Pagkuha ng E sub S. Okay, so alam natin, ngayon, punta tayo sa primary side. So, yung I sub S na yan, meron niyang effect dun sa primary side. So, magkakaroon tayo ng additional current. And yung additional current na yun ay in opposite from our yung mga nakaraan nating discussion, yung ating I sub S prime ay opposite ng sign with or opposite ng angle with I sub S. So, kaya nandito yung I sub S prime natin. Ayun. Then, meron tayong no load current. Okay, so dito sa phasor diagram na to, kino-consider lahat, no? Lahat ng component, yung I sub O, I sub S prime, no? Halos exact dito sa phasor diagram na ito. Then we have finally the I sub P, no? Okay, so since tayo ay lagi unity, ano? Pero dahil sa primary, wala naman tayong load dyan, eh. So that is actually the resistive and the reactive component lang ng winding, ano? So, we have I sub P and this is our E sub P. Okay, so paano ba nangyari? Balik tayo dito, no? So, galing tayo dito sa secondary side, di ba? So, from V sub S, masosolve natin yung E sub S if we add vectorially the voltage drop. Okay, due to the resistive and reactive component. Ngayon, pagpasok natin or paglipat natin sa primary winding, so, anong mas malaki? So, kung yan ay unity power factor, okay, ang nangyayari dyan,
mas malaki syempre yung iyong supply voltage, ano? Compared with E sub P. At saka kung titignan natin yung flow ng current natin, so galing ka kay V sub P, dadaan ka sa R sub P, X sub P, then finally you have E sub P, no? So to get V sub P, okay. So yung ating E sub P, kung titignan natin, nandito siya sa ibaba, ano? Kaya lang, tandaan natin na yung ating E sub P ay in phase with E sub S, no? But for the sake of computation, kinuha natin yung opposite direction ng E sub P, kaya nag-negative E sub P tayo. Ibig sabihin, kung nasa ibaba siya originally, itinaas lang natin, no? So dito pinapaliwanag lang naman natin phasor diagram, okay? Huwag kayo masyadong malilito. Madali lang computation dito. Okay, so ito na ngayon yung ating E sub P. Okay, mula dyan hanggang dito. So iduduktong lang natin yung voltage drop. Meron mas madaling approach dito, ano? Ito lang yung exact, ano? So ito yung ating voltage drop to the resistive component. Then syempre yung ating X sub P 90 degrees din, yung voltage drop due to the reactive. So yun. Mula dito hanggang dito. Okay, so yun yung ating I sub P, X sub P. Then pag pinagsama, ito yung I sub P, Z sub P, no? Yun yung kabuuan niya. Then to get syempre the P sub P or the primary terminal voltage. Okay, so we have E sub P plus I sub P, Z sub P equals P sub P. So yung ating negative sign na yan, ibig sabihin lang, opposite lang ng angle, ano? So by definition of Lenz law kasi, yung ating V sub P, no? Yan yung nagkakos, or yun yung current na yan yung nagkakos ng induced voltage, or ng yung current na from V sub P, diba? Galing ka dito, diba? Ano mo, winding mo. From Lenz law, the induced voltage is, the direction of the induced voltage is opposite of the voltage that is causing it. Kung halimbawa, meron kang V sub P, pagpasok ng current mo dyan, meron kang E sub P ngayon, di ba? Yung magiging direction ngayon ng E sub P mo, opposite ng direction ng V sub P. Okay? So, kung halimbawa, meron ang direction ng V sub P mo ay 90 degrees, going up, ano? Yung E sub P mo, going down, or yung induced voltage mo, ano? Ganon kasi nangyayari dyan, ano? Okay. So, sana malinaw tayo sa part na yun. So, we have this. Okay. Now, let's have the lagging power factor, ano? Okay, so pwede siguro itong part na to ay bilisan na lang natin dahil hindi naman to masyadong ano eh. Halos parehas lang din to nung sa isa. Okay, so we have also the I sub S. Tandaan natin, ano, kapag lagging, ang nahuhuli current, ano? Ang gagawin mo reference yung current. Ano ba, lagging. So, nahuhuli yung current sa yung voltage, yun, V sub S. Ang ikot mo kasi dyan, counterclockwise, di ba? So, ang mauna, V sub S muna bago I sub S. And this is the power factor angle, no? Yung sa figure, we have P sub 2, ano? Then, duktong lang natin yung mga voltage drops. So since this is lagging, okay, so yun. Same lang din ang concept, ano, this is I sub P, Z sub P. And we have now the E sub S. Yung mula dito sa origin hanggang dito sa point na to. Siyempre, re-reflect mo lang din yung I sub S dun sa taas. Magkakaroon ka ng I sub S prime. Then you have I sub O, you get the I sub P. Di ba? Ito naman ano lang, illustration lang ng mga phasor diagram. Then, you have now negative E sub P, ano? Ito, di ba? Re-reflect mo lang itong E sub P dito. Then, yung ating I sub P, R sub P, same direction yan with the I sub P. So, kung gagawa ka ng line or ng arrow, kung ito-drawing mo, yung direction ni I sub P, R sub P, parehas ng direction with I sub P. Ipaparallel mo, no? Para may plot mo. So, ito siya ngayon. Then, you have the I sub P, X sub P, or the
voltage drop due to the reactive component. 90 degrees mo lang kay I sub P, R sub P. Then, you have that. Then, i-connect mo na yung from origin to that point. So, that is your V sub P. No? Ganun lang naman yung pagpa-plot niyan, ano? Pagka-esakto, gusto mo. Then, yung voltage equations ay same lang din. Siyempre, di ba? Ganito lang yan eh. Sundan natin to, ano? So, V sub P. Then, magkakaroon ka ng drop, tapos E sub P. Okay, so from E sub P, lilipat ka sa secondary, you have E sub S, di ba? Then, magkakaroon ka ng drop. Okay. So, you have V sub S. Okay, so tatandaan natin yung pagkakasunod na yan, ano? So, E sub S is equal to V sub S plus yung voltage drop mo. Ito. Kung ano man yung voltage drop na yan. So, that is I sub S, Z sub S. So, ito nga yun. Then, ito naman, V sub P. So, V sub P is equal to E sub P plus yung voltage drop mo, yung I sub P times Z sub P. Ganun lang, ano? Then, let's have the leading power factor. Ganito namin nangyayari. Leading power factor tayo ngayon. So, pansinin, ano? Ang nauna na yung ating current. Leading siya with the voltage, ano? Ito yung power factor natin, I sub 2. So, magmalili ito sa symbol, ano? Kapag 1, ibig sabihin primary. Kapag 2, yun yung secondary. So, pansinin, ano? Ganun pa rin yung process. So, kinuha natin yung I sub 2, R sub 2, o yung secondary components, o yung voltage drop due to resistive. Pansinin itong arrow na to. So, this arrow is in phase with this arrow. So, I sub 2 natin, pares ang direction. Then, you draw the perpendicular arrow, or that is the voltage drop due to the reactive component, ano? Then, you connect, ano? So, connect mo lang mula dito hanggang doon. Yun na ngayon yung ayong E sub 2. Okay, so i-reflect mo lang ngayon sa taas. So kaya na natin paliwanag, ano? So yung I prime 2 or yung ating additional current due to the load. So i-reflect mo lang, kukunin mo lang yung opposite side. Then meron kang I sub 1 na given. You get the I1 or yung primary current. Then from that, hanapin mo I sub 1 mo or yung induced voltage. Duduktong ka lang doon ngayon ng arrow. Yun yung voltage drop mo due to the resistive component. Dapat yung arrow ay in phase with the I sub 1 or yung ating I sub P. Then, another arrow for the reactive component or voltage drop due to the reactive component, which is 90 degrees with the I sub 1, R sub 1. Then, you connect. Okay. Vector sum lang. Okay, so malinaw tayo dito sa part na to. Phasor diagram. Ito yung kabuuan, ano? Itong part na to. Ngayon, let's have the equivalent circuit of a transformer. Okay, so dito kasi yung ito, medyo madiwaray computations. Biyak-biyak pa siya, no? Although, pwede mo naman isolve yung transformer using equivalent values. Diba? So dito kasi, bukod-bukod yung components. Mas sakto nga lang to, no? Kapag nag-compute tayo gamit ito. Ito yung pinakasakto talaga na approach. Pero para mas madali, we have the equivalent circuit, ano? So, naalala natin yung ating no-load component. And to get the I sub O, alam natin yan, ano? I sub O is equal to I sub C squared plus I sub M squared, di ba? So, meron tayong fictitious na resistance and reactance dito, no? So, yung ating I sub C, the active component, and I sub M, the magnetizing component. So, syempre, kung active, yan ay resistive, no? Then, kung magnetizing component, syempre, reactive yan, ano? So, nagkaroon tayo ng fictional resistance and reactance dito. Doon na tumadaan yung ating currents. So, alam natin, wala namang voltage drop dito. Ang voltahe natin sa part dito, sa part na ito, ang potential difference yan ay V1 din. No? So, solve for R sub O. So, we have V sub 1 over yung current natin dyan, yung I sub C. No, yung I sub C, yung ating active component. Same with the X sub O. Okay, so much with the no-load component. Okay, kabit na ngayon natin yung ating no-load, ano? No-load component. Sasama natin, ito siya.
Ayan yung ating circuit, ano? Tandaan, circuit pa lang to, hindi pa equivalent. So, ito yung ating load. Yung voltahe natin dito, yung V sub 2 or yung terminal voltage. Tandaan, nandito sa winding yung E sub S or yung ating induced voltage sa secondary. Meron ka pang dadaanan na resistance at reactance bago makukuha yung V sub 2. Okay, so same with the primary side. Isipin natin, kung ito ang computation, kung ganito ang computation natin, kukunin mo muna yung voltage drop dito. Okay? Tsaka mo makukuha yung voltahe mo dito, potential difference mo sa part na to. Diba? Medyo madiwara kapag ganyan. Okay? Tapos magkaiba pa yung I sub mo, I prime sub, yung I prime sub 2 mo, bukod pa. So, meron tayo ngayong exact equivalent circuit referred to primary. So, ibig sabihin, itong part na ito, padalhin kasi natin yung computation sa transformer, no? Okay. So, itong secondary side, pwede nating dalhin sa primary side, no? Yung equivalent natin referred to primary na tinatawag. So, ito ngayon, napunta na siya sa primary. So, yung Z1 at Z2, combination lang ng primary and secondary, di ba? Okay. So, ito tayo ngayon. So, meron tayong load. Siyempre, yung load nating nakakabit, ni-refer din natin sa primary side. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung current natin na dadaan dito sa load, yung papasok sa load, referred na to the primary side or yung ating I sub S prime na, ano? Okay. So, kaya lang, baka may magtanong, pwede bang sa secondary ako mag-compute? Kasi halimbawa, ang pinahanap sa atin ay secondary voltage or terminal voltage, saan ka mag-compute? Siyempre, sa secondary side. Kung halimbawa naman primary ang hinahanap sa'yo, mas madaling mag-compute ka using primary values, ano? Okay, now, pwede rin namang sa secondary ka mag-refer, no? Pansin no? Yung ating V sub 1, meron ng prime. Ibig sabihin, referred to secondary side na yan. So, this is E sub 1 na, no? Okay, so merong, sorry, this is not E sub 1. So, dito E sub 2 natin, yung ating induced voltage, E sub S, and this is V sub 1, ano? Or yung ating, hindi natin masabing E sub P yan, ano? Kasi, meron tayong, kung naka-refer na siya, hindi yan sa E sub P. Okay, ito yung E sub 2 mo, or yung E sub S mo. Okay? So, masyadong komplikado pagka nag-compute tayo dito. Mahirap, no? So, now, let's have the approximate equivalent circuit. So, ito na, papadaliin na natin yung pagko-compute. So, ang mangyayari lang naman, kapag nag-approximate tayo, so, tandaan itong part na to, no? Diba, naka-secondary tayo? Okay, pansinin ito, ha? So, sa exact equivalent, nandito sa gitna ng resistances mo at reactance, or yung impedance mo sa gitna, diba? Sa approximate, ang mangyayari, ililipat mo na to dito sa unahan. Anong maging effect nun? Diba? Mawawala na yung voltage drop dito, rekta na ang yung V sub 1 dito, or yung primary terminal voltage mo, V sub P na, or yung ating V sub P, tama, ano? Okay. So, nilipat lang natin, ano? So, at yung current mo dadaan dito, I sub P. I sub P na tayo ngayon. So, ang mangyayari, itong voltahe dito, okay, so V sub P na, tapos yun nandito sa dulo, that will be E sub P. Okay, so E sub P na tayo dito. O yung ating E sub 1, ano? O primary induced voltage na, ano? Halo-halo na sila. Okay. So, kapag kinompute natin ngayon yan, so, kita natin, so, from V sub P, di ba? Buburahin ko lang yung drawing. Magulo na. Okay. So, mag-refer tayo sa diagram. So, V sub 1, okay. Kung V sub 1 or yung primary terminal voltage, so V sub 1 now will be equal to, ano yung current dito? So, we have I sub S, di ba? Or also equal to I sub P. Yung voltage drop, okay? Di ba kasi itong part na to ay
negligible. So, magiging I sub P lang din yan. So, V sub S, o V sub 1, so galing ka dito. Okay, so this is E sub 1, ano? Or yun yung primary induced voltage. So, E sub 1 plus I sub P. Siyempre, yung buong resistance and reactances, yan ay Z sub EP na, no? EP. Kasi, yan ay equivalent resistance na, or impedance, no? Be-breakdown lang natin. So, we have, medyo magulo. Teka lang, ha? Palitan ko yung symbol. Gawin kong 1. So, we have I sub 1 times Z E sub 1. So, we have V sub 1 is equal now to E sub 1 plus I sub 1. Okay, so, times R sub E1 plus J X sub E1. So, yan yung equation para sa V sub 1 or yung primary terminal voltage. Okay, now let's solve for the, okay, let's have the approximate voltage drop. Okay. So, yung voltage drop natin tinatawag, ito kasi yun. Diba? Ito yung induced mo. Bago ka makarating dyan, may voltage drop. So, ito yun. Yung I sub 1, yung dadaanan ng current mo, no? Bago makapasok kay load. So, halimbawa dito. Sa part na to, ito ay referred to secondary na, no? So, from E sub 2 ka, galing ka kay E sub 2, may dadaanan kang drops. So, okay, E sub 2 is equal now to V sub 2 plus, may mga drops na yun. Okay, so I sub 2 times, okay, R sub 2E plus X, okay, J X 2E. So, hindi mo pwedeng i-add ng rekta X plus 2E, no? Dahil yan ay reactive component, ano? Hindi mo pwedeng pagsamahin yung resistive at reactive ng diretso. Okay, now, let's have the lagging power factor again. Mas minadali na ito, approximate na itong part na ito eh. Kaya lang, yung merong mga graph na ang iyong reference ay yung current. Meron din naman, kagaya nito, yung reference angle mo is yung voltage, ano? So, dito, ang ginawa nating reference ay yung V2. Okay? So, solve natin paano mangyayari dito, no? So, ito yung mga component. Kung kinukuha natin, okay, so sa secondary to, no? Kung ang kinukuha natin ay E sub 2 or yung induced voltage sa secondary. So, to get that, kailangan natin mabuo yung right triangle na ito. Diba? Right triangle yan eh. Kaya lang, paano, no? So, we have I sub 2, R sub 2E, or yung voltage drop natin due to the reactive component. And this arrow, or this line, okay, itong line na to, this is the voltage drop due to the reactive component. So, paano natin yung kukunin yung mga components na yan, ano? Halimbawa dito, kailangan mabuo mo te, ang meron ka lang, ito, yung buong V sub 2 mo. Yan pa lang. And then, dito naman sa sabihin natin side na ito, wala ka kahit alin, ano? So, paano? So, kunin lang natin to, no? Diba? Yan. Ito yung triangle na yan, ano? Ito yung I sub 2, R sub 2E mo. Then, ito, power factor to, diba? The angle, phase angle difference between the voltage and the current. So, ito rin yun, ano? Since yung ating I sub 2, R sub 2E, ay in phase or tama, no? Same angle with I sub 2. So, yun lang din yun. Yung power factor angle. Okay, so V sub 2. Ang hinahanap natin, itong part na ito. Okay, iduduktong natin doon. Then, also this one. Kailangan natin to mula dito kay D hanggang kay N, ano? Or kay B hanggang kay L. Okay? So, ito yung triangle na yan, ano? Yung mas malaki. So, ang hinahanap natin ito. Itong part na ito. Ano yan, ano? Ang meron tayo yung I sub 2, X sub 2E. O yung voltage drop due to the reactive component. And, alin yung power factor natin? So, simple geometry lang to, no? So, galing tayo dito. Triangle na to. So, kung ito yung ating theta at ating angle,
Ito ngayon, sabihin natin ito ay 90 minus yung ating angle phi. So, kung ito ay ating 90 minus angle phi, alam natin, 90 degrees to, di ba? Ito, angle na to. So, mangyayari ito, magiging equal lang din kay angle phi sub 2. Okay? Then, ito, itong angle na ito, so this is 90 minus angle sub phi. Okay, angle phi sub 2, no? Then, right triangle ulit yan eh, di ba? So, kung itong sa angle na ito ay 90 minus phi sub 2, so, paano natin kukunin to, di ba? So, we have 90 minus, okay, ano yung angle na to? 90 minus phi sub 2 lang ulit, di ba? Alam ko, naguguluhan na. Magulo talaga to. Pag di mo to binasa ng bukod, malilito ka talaga. Kasi ito, tungkol sa phasor na ito. Kaya ako sa inyo, sana binasa nyo yung lecture. Baka dito ako kumuha ng ipa-quiz. Okay, so simplify natin yung angle na to. Bakit naging phi sub 2 rin itong angle na to? Dahil dito. So 90 minus 90 is 0, di ba? Then negative times negative. So you have phi sub 2. So itong angle na to ay power factor angle din. Phi sub 2. Okay, so ganito yung nangyayari kapag ang iyong tawag din ang iyong reference angle is yung voltage mo, yung secondary voltage mo. So since yan ay mga right triangle na, properties nun tayo ng trigonometric function. Paano natin kukunin? Be-breakdown ko lang ha. So ito yung ating v sub 2, di ba? V sub 2 yan eh. Ito isang mong component, no? Yung galing sa I sub 2, R sub 2. Di ba? Ito yung isa. Then, ito yung isang component mo naman, galing sa X sub 2. Sagot natin dito, ano? Ito yung isang mong component. Galing ka dito, di ba? Galing ka sa voltage drop due to the reactive component. So, i-add mo lang. Makuha mo lang yung component na yan, tsaka mo i-add. Yun na. Okay, so tandaan natin, itong part naman na ito, okay. So, para makuha mo to, di ba, makukuha mo yung buo na ito. Ayan. Itong buo na yan, galing yan sa reactive component. So, kung ibabawas mo tong galing sa active component, makukuha mo to. Hanggang dito, no? So, yan yung kailangan natin para makabuo tayo ng right triangle para ma-solve natin yung E sub 2. Okay? So, ganun yung pagde-derive, ano? Galing yun ng phasor. So, kunin ngayon natin yung E sub 2. So, ito yung kailangan natin. So, that will be equal opposite. This is the opposite. This is adjacent. So, we have I sub 2, R sub 2, E cosine theta. Okay. Then we have, for this one, we have I sub 2. Okay, opposite naman siya, no? Opposite side. Then therefore we have I sub 2, X sub 2E sin theta, sin phi. Sorry. Sin phi. Okay, meron na tayo ngayon ng dalawang side. Okay. So, kung ikaw, kung gusto mo ng sakto, makuha mo yung E sub 2. Ang ginagawa nila dyan, ang pwede mong gawin, yun nga, kunin mo pa yung vertical component na ito. Okay, so that will be equal to, okay, yung vertical component natin, di ba ito? Yung buo, tapos ito. No? So, yung buo, that will be equal to I sub 2, go opposite, adjacent. So, I sub 2, X sub 2E, cosine phi. Then ito, itong kapuret. So, this is I sub 2, R sub 2, sin phi. So, isusubtract mo ngayon itong part na ito dito. Tsaka mo kukunin, ano, yung E sub 2. Pythagorean theorem ka. Ngayon, balikan natin yung figure. Okay. So, voltage drop lang ang usapan, ano? Kung papansinin natin, gunner ako na. Sa actual kasi,
yung difference ng angle between V sub 2 or yung terminal and yung induced voltage, napakaliit lang nitong part na to. Kaya sa maraming books, okay, yung length na OC, itong from point O to point C, is almost equal kay length ni point O to point M. Okay, so halos pantay na daw yan. So kung iisipin ngayon, ano ang ating voltage drop? Diba, ang voltage drop natin, so mula kay point A, dahil dito yung V sub 2 mo, diba? Ito yung V sub 2 mo eh. Ang magiging voltage drop mo, kung halos equal daw si E sub 2 kay V sub 2, si point O to C ay equal kay point O to point M, halos equal yan. Kung iikot mo ngayon, pagpapatungin mo yung dalawang line, ang magiging voltage drop mo ngayon, so mula kay point A hanggang kay point M. Okay? So since this is approximate voltage drop, no? Ang sinasabi nila, mula kay point N hanggang kay point M, mula sa point na ito, masyado na daw itong maliit. Almost close na sila, no? So dinisregard tong part na ito, yung voltage drop na yan, pinalis, ano? Although in-approximate na nga na equal yung E sub 2 and V sub 2 natin, ang lalabas na voltage drop mo ay from point A to point N. No? Mula kay point A hanggang kay point N. Ano ba yung length na yan? So, di ba ito yan? Yung horizontal components ng ating voltage drop due to the resistive and reactive component, which is itong dalawa. Therefore, the voltage drop or the approximate voltage drop now is equal to I sub 2 R sub 2E cosine theta o cosine phi plus I sub 2 X sub 2E sine phi. Okay? So, yun yung approximate voltage drop natin. Okay? So, meron na tayo ngayon ito. Okay. Meron ng idea sa pag-solve ng voltage drop. Kinukuha lang ng diretso. Actually, that is approximate, ano? Approximate yung approach na ganun. Okay, now, meron tayong ibang paraan ng pagdodrawing ng phasor diagram, no? So, ito yun, no? Yung kanina, ang ating reference ay yung ating V sub 2 or yung ating terminal voltage secondary. So ngayon, dito sa ating phasor diagram, ang ating gagawing reference angle or reference vector ay yung ating current, secondary current. So, for lagging power factor, okay, malito kayo, bahala kayo. Okay. So, for lagging power factor, lagging yung current. So, ito yung ating phase angle or yung ating power factor angle. So, tandaan, from V sub S tayo, no? So, terminal voltage secondary. So, paano ngayon natin ipa-plot? Paano tayo magdodraw ng phasor? So, naalala natin yung voltage drop due to the resistive component ay parallel kay I sub S. So, yun. Duduktong lang natin kay V sub S pero parallel tayo kay I sub S. Usapang secondary sa ito, no? Then, yung ating voltage drop due to the reactive component ay 90 degrees with the resistive component, no? 90 degrees tayo dyan. Okay, perpendicular. Then, yung ating E sub S or ating induced voltage sa secondary, ito. Okay. So, dito, mas madali nating makikita or masasolve yung E sub S. Ano? So, paano? So, kailangan natin kunin ngayon yung X and Y component ni V sub S. So, makukuha natin paano? So, meron tayong right triangle dyan. Yung V sub S natin, okay, opposite. Burahin ko lang tong side na to. Okay. Paano natin kukunin? Opposite, adjacent. So, we have V sub S cosine theta. Diba?
Then how about this one? So i-reflect lang natin that length is I sub s R sub s. I sub s or the I sub s times R sub es. Or yung ating equivalent resistance. Tandaan, yung ginagamit na value ay equivalent values na. Then, for the vertical component, itong vertical component na ito, so ano ba to? So, opposite side nito yan, di ba? Opposite. So, we have for this side, V sub s times sine theta. So, yan yan, ano? Then, this one. We have I sub s x E sub s. So, to solve for E sub s, kailangan natin ng sum ng squares ng sides na yan. So, paano? So, we have E sub s now will be equal to, okay, Pythagorean theorem tayo, right triangle yan eh. Diba? So, right triangle. So, we have the square root of, so, V sub s cosine theta. So, plus, syempre, itong side na to, I sub s R E sub s squared, parang di kasya. Plus, we have V sub s sine theta. Plus, I sub s x E sub s squared. Okay, so ganoon lang natin makukuha yung E sub s. Okay. Malinaw sana yung part na to. Dahil almost all of the problems, ganito yung magiging approach nyo, no? So, kung hindi kayang i-solve sa ganitong approach ng pag-graph or ng phasor diagram, kunin nyo doon sa isa. So, mas exact. Gawin yung reference yung voltage, no? Or pwede rin naman ganito. So, yung E sub s mo, so, kunin mo lang yung kagaya lang din ito ng ating kinuha kanina, E sub s is equal to V sub s plus yung voltage drop. So, I sub s times Z sub es. Okay? So, this is all referred to secondary. So, pwede rin, syempre, referred to primary. So, mangyayari lang sa figure mo, okay, so tandaan, dito sa part na ito, ang hinahanap natin E sub s or yung mas malaking vector is yung E sub s. Pansinin nyo yung vector na V sub s mas maliit, di ba? So dito, ang mangyayari, E sub p ka na. So you have I sub p, then E sub p. Ang hinahanap mo naman ngayon dito is yung V sub p or yung primary terminal voltage. Okay, kung primary tayo, kaya kailangan marunong tayo mag-drawing ng diagram para guide natin, para hindi ka malito. So same lang ng approach para ma-solve yung iyong V sub p. So, kung E sub b ka dito, so, mangyayari, so, this is E sub p cosine theta na, no? So, ito pa rin yung ating power factor angle. Then, ito, we have I sub p R sub ep. Then, dito naman, we have E sub p sine theta. Diba? Then this one, iduduktong lang natin dito, I sub p x sub ep. Therefore, we have E sub p will be equal to, or sorry, so this should be V sub p. So, V sub p will be equal now to square root of, okay, E sub p cosine theta plus I sub p R sub ep squared plus E sub p, so ito sin theta, plus I sub p x sub ep squared. So ayun, or kaya naman yung vector sum na lang, V sub p is equal to E sub p plus I sub p ZEP. Okay, so ayan, meron na tayo para sa lagging. Now, let's have the leading power factor. Okay, so skip na natin itong part na to dahil ito, ang ginawa lang reference dito yung V sub 2 mo, yung voltage, di ba?
So, mukhang mas maganda ang gawin natin. Okay. So, kapag ganito naman, pakita lang natin ng konti. O, yun pa rin yung components, di ba? Mula dito, horizontal components ng iyong BX, or ito yung iyong voltage drop due to the reactive component. At ito, hanggang dito, ito naman yung horizontal component ng iyong, or yung iyong V sub R, no? Horizontal component ng X component mo, or ng iyong voltage drop due to the resistive component. Same lang din ang concept, kailangan mabuo mo lang ito. So, kung E sub 2, kailangan mabuo mo lang itong triangle na to, di ba? Ito yung magiging pinaka-triangle mo para makuha mo to. E sub 2. I-square mo lang to, tsaka ito. Yun na, E sub 2 na. So, dito tayo sa mas madaling approach. Pero ito kung gusto nyo yung gamitin, okay lang din naman. Basta alam nyo gumawa ng phasor diagram, kaya nyo himay-himayin, no? So, dito tayo, no? So, reference natin current ulit. So, leading, nauuna na yung current. So, tandaan natin, kapag ang natin ay leading power factor, leading, so this is L na L yan. Leading power factor, negative ka na angle mo, no? So, negative ang iyong angle dyan. Okay. So, sana malinaw tayo sa part na yun. So, we have V sub S. Power factor mo ay negative, no? Paano nangyari yun? Di ba kasi sa impedance tayo, no? Yung angle ng impedance, yun yung power factor angle mo. So, from V is equal to I times Z, di ba? Kung leading power factor ka, anong mangyayari? Diba, ang reference mo ay 0. V mo, reference mo 0. So, if we're going to solve for Z, okay, so syempre yung I mo, meron kang angle dyan. So, 0 minus theta. So, mangyayari, Z is equal to, okay, so we have Z angle negative theta. Magne-negative yung angle mo kasi division ka, nasa ilalim yung I. Okay, kaya magne-negative. Sana alam na yan, sa AC circuits pa lang yan, no? So, drawing lang tayo ulit ng arrow or ng vector due to the, or ng ating voltage drop vector due to the resistive component. So, we have now I sub S, R sub ES. Yun, duduktong lang. Pansinin, ano? In phase pa rin with I sub S. Then, we have the perpendicular one, yung I sub S, X sub ES. So, yaman lang din naman, nakukuha na natin yung part na to. So, this is the V sub X, and we have the V sub R. Okay, so V sub R stands for the resistive component or voltage drop due to the resistive component, and V sub X, it stands for voltage drop due to the reactive component. Then, mula sa tip nito, ay mula sa origin hanggang sa tip ng arrow na ito, yun yung ating A sub S. No? So, tandaan yung ating power factor mula kay I sub S hanggang kay V sub S. No? Clear ko lang yung screen. Ay, yung ink, ano? So, paano natin ngayon kukunin yung E sub S? Okay, kung tutusin, ang kailangan lang natin itong triangle na ito. Diba? Okay, so paano natin kukunin yan? Okay. So, ito, length na ito. So, kailangan natin ng V sub S, X component ng V sub S. And, iduduktong lang natin, i-add lang natin yung I sub S, RES, ano? Ito lang din yan, di ba? Huwag malilito sa I sub S, alisin nyo to. Huwag nyo pansinin yan. Then, ito, kailangan lang natin makuha yung buo na to. Or yung vertical component ng V sub S natin. Kung ito yung ating power factor angle, di ba? So, para di malito, redraw natin dito. Diba, yan tayo. So, ito yung vertical component ng iyong V sub S o VSY. Then, meron tayong, ay parang baliktad. Ulitin ko lang, ha. So, meron kasi tayo ito. Ito yung ating V sub S. Diba?
So, kailangan natin ng horizontal component niya. So, v sub s x, di ba? Then, yung kanyang v sub s y. Kailangan natin. Ito yung power factor natin. Tama? Then, iduduktong lang natin yung I sub s or yung v sub r, no? Or yung voltage drop, di ba? Then, since yung ating vector na hinahanap, hanggang dito lang kailangan, diba, ito yung ating v sub x or yung ating I sub s, x sub es. Hanggang dyan lang yung kailangan natin. So, kung hanggang dyan lang, ibabawas natin sa v sub sy, di ba? So, we have, simplify lang natin, ano? So, this side, hanggang dyan. So, that is also v sub r. Nireflect lang natin. So, we have E sub s is equal to square root of v sub s x plus v sub r squared. So, yung side na yan, nakuha na natin. Then, yung vertical component plus, okay, so v sub y, mas malaki, di ba? V sub y minus v sub x squared. Okay. So, opposite yung v sub y, adjacent side yung v sub x. So, more likely, mas same lang, ano? So, v sub sx natin ngayon is equal to v sub s cosine theta, and yung ating v sub y ay v sub s sine theta. Okay? So, ipalit natin ngayon dito. So, we have now E sub s is equal to square root of v sub sx natin is equal to v sub s cosine theta plus v sub r, so that is I sub r, I sub s, r sub es squared plus v sub y is v sub s sine theta minus v sub x is I sub s x sub es quantity squared. So, yun. Okay. Then, pwede rin naman rekta lang tayo dun sa vector, vector sum E sub s is equal to v sub s plus I sub s times z sub ep. Kaya alam, kailangan marunong ka maglaro dito ng vector. Kung halimbawa, ang reference mo ay yung I sub s, diba? Or kaya naman, gagawin mo reference yung v sub s mo, diba? Isi-zero mo yung angle nito. So, v sub s, angle 0, pwede na sa calcu yan, plus I sub s, ano yung I sub s mo? Kung leading ka, so positive angle, ano? Dapat, reference to the v sub s, gagawin mong leading yung I sub s mo. Okay? So, kung baliktad naman, isi-zero mo yung I sub s mo, since yun yung reference mo, ini-negative mo ito. So, negative theta ka. So, dapat alam na yan kasi pinagdaanan natin sa AC circuits yung part na yan, ano? Then, we multiply it by z sub ep. So, may papakita ko, no, sa example. So, lastly, we have the, okay. So, pwede rin sa primary side, same lang din ang mangyayari. Okay, so, lagpasan na natin itong part na to. Kasi ang mangyayari lang naman dyan, same lang din ito. Kaya lang, anong mangyayari? Yung E sub s magiging V sub P. Yung mga E sub s mo, okay, yung E sub s magiging V sub P, and yung V sub s magiging E sub P. So, itong part na to magiging E sub P. Okay? Yung I sub s magiging I sub P, and yung R sub es magiging R sub EP. Now, using primary terms, no? Ganun lang yung mangyayari dyan. Same lang din ang concept. Okay. We have now the unity power factor. So, in phase yung iyong current at yung voltage. No? Kung papansinin, meron lang tayong isang right triangle. So, napakadali lang nito. So, we have, okay, so E sub S. So, lipat tayo ng ano, no? Phasor diagram. Dito na, para mas maganda. So, we have I sub P, then we have E sub P. So, primary terms to, no? We have I sub P, R sub EP. So, parang medyo mali itong diagram. Idoktong natin, no? In color, yun. So, hanggang dito yung, ano mo, E sub B. So, supposedly, karoktong yan ng E sub P. Okay? So, ito ngayon,
I sub P, R sub EP, diyan ka ulit magdodraw ng karuktong ng I sub P, X sub EP. Okay, then, mula dito sa origin, hanggang dito sa tip ni I sub P, X sub EP, or yung V sub X natin, yun yung ating V sub P. So, to solve for that, okay, kitang-kita natin yung right triangle. So, V sub P is equal to the square root of, okay, so we have E sub P. Kailangan pa ba natin kunin yung XY component? Hindi na, kasi in phase siya at nakita natin nasa X, ano siya, axis, diba? So, plus, i-add lang natin. I-add ba natin I sub P? Hindi. Wala, labas sa usapan yan, ano? So, tanda natin, yung ating ina-add ay yung voltage drop lang. Okay, so wala yan, ano? Pinakita lang yung I sub P para makita na in phase sila at yung magiging direction ng I sub P, REP mo. Itong part na to, ano? Okay, so we have E sub P plus I sub P, R sub EP is quantity squared plus, okay, so I sub P, X sub EP, quantity squared. So, wala nang E sub P component doon. So, this is for unity power factor. Okay. Sorry. Pwede rin naman, ano? So, V sub B is equal now to E sub P plus yung voltage drop mo, E sub P, then Z sub EP. So, ang mangyayari, kung in phase ka, yung angle ng E sub P mo, parehas na din kay I sub P. Hindi ka na magmo-modify ng angle dyan. Hindi mo nalalaruin, no? So, sana malinaw tayo sa part na to. So, pwede rin compute using secondary components. Okay. So, kagaya lang din ng kanina, magiging secondary components lang, ano? And magkakapalit lang ang E and V, no? Kasi alam natin, mas nauna yung induce kaysa kay terminal pagdating sa secondary. Okay, so ganun lang din concept, no? So, now let's have the voltage regulation. Kasi ang lagay, because of the voltage drop across the primary and secondary impedances, so dahil nga doon sa voltage drop, so nagbabago yung value ng ating secondary terminal. So referring to the secondary side, so from E sub S ka ngayon, bababa yung voltage mo to V sub S. So ito na lang ngayon yung nakukuha ng load natin, ano? So ito yung na-inject sa load natin. So this decrease in the secondary terminal expressed as a fraction of the no-load secondary terminal voltage is called regulation of a transformer. No? So ito yung percent regulation na tinatawag. Sinosolve natin. The regulation is defined as change in the magnitude of secondary terminal voltage when full load, rated load of the specified power factor supplied at rated voltage to no load. Ano? So, ano yun? Ano? Yung no load na tinatawag, wala ka nakasaksak na load, ang voltahe mo yan, syempre, E sub S mo. Diba? So, kapag ka nagkaroon ka ng load sa secondary, babagsak yung voltahe mo, ito yung magiging rated load mo, yung V sub S. Okay, so pansinin yung formula. So, kanina, ang nangyayari kanina, diba, nandito yung V sub P mo, E sub S. Tapos nandito yung iyong V sub S, di ba? Tapos meron kang arc dyan. Then, continuous pa yan. Maliit lang naman do itong difference na to, itong angle na to, theta. Di ba? At yung E sub S daw, halos equal dito sa length na to. Kaya lang, meron pa tayo nakita dyan kaninang gano'n, di ba? Nineglect pa tong part na to. Actually, dyan nakuha yon. So, this E sub S minus V sub S, voltage drop yan, yung approximate yan, no? Kasi kung iisipin, ang nakuha lang, kung ito yung V sub S mo, mula dito hanggang dito, yun lang yung voltage drop mo. Nineglect na yung part na ito. At syempre, nabukasan pa ng konti yung E sub S mo dahil in-approximate siya na equal dito sa side na to. Okay, pero sa actual, kasi masyado nang maliliit yung differences na yun, almost equal na, no? Maliit na lang yung error, kaya pwede yung approximate na yun, no? So, we have, okay, for the secondary side, so we have E sub S or no load, di ba ito kinukuha natin, E sub S, then we have V sub S, minus V sub S, all over E sub S. Tandaan to, no?
times 100. So, percentage yung sagot dito, no? Then, for the primary side, pwede mo rin isolve to using primary terms, ano? We have V sub P minus E sub P all over E sub P. All over V sub P, no? Times 100. Okay? So, using yung ating voltage drop kanina. Okay. So, kung naalala, yung ating angle, kasi kapag yan ay leading, nagne-negative, di ba? Sorry. So, kapag lagging, di ba? Positive theta ka. O yung power factor angle mo, positive. Kapag leading ka naman, negative ang iyong angle or power factor angle. Kaya dito, mayroong plus or minus sign. Okay? So, kasi originally, yan ay positive. Positive lang yan. Ngayon, kapag ka nag-sin theta ka, sin negative theta, okay, so alam natin hanggang 90, positive 90 and negative 90 lang naman ang angle niyan, no? Then, uulit na. So, kapag ka negative ka, alam natin, so kung positive angle ka, so nandito ka, lahat yan positive. So, positive ang iyong makukuha na value. Kapag nag-negative ka, hanggang 90 lang naman yan, negative 90. So, nandito ang angle mo, alam natin yung sign dito, negative yan, no? Di ba dito all, lahat positive. Dito sign positive. Dito ko sa tangent. Tapos dito cosine lang ang positive. Kapag kumuha ka ng sin theta dyan, so magne-negative ka sa side na to kapag nandito yung angle mo. So, since hanggang 90 lang naman, so sin theta, okay, at leading power factor is negative here. Okay, pero kung yan ay lagging, positive ang angle mo, so nandito ka lang lagi. So, positive lahat ng value. Okay, so kaya meron tayo ditong nakalagay na positive or negative, ano? Positive or negative na sign. So, yung nasa itaas, positive yan kapag ka lagging power factor at magne-negative kapag ka leading power factor. Okay? So, tandaan natin, kapag leading power factor tayo, okay, kapag lagging power factor, ang ating regulation, positive, ano? Positive percent R. So, kapag leading naman, so we have negative percent R. So, alam natin yung effect ng capacitive load. Diba? Magpapataas siya ng voltahe. So, ang nangyayari kasi sa leading power factor, yung E sub S natin, okay, di ba E sub S and V sub S. Yung V sub S natin, tumataas. Naiiwan yung E sub S. So, since tayo ay E sub S minus V sub S, kung mas malaki yung ating V sub S, anong kalalabasan niyan? So, magne-negative tayo dito. Di ba? Yung magiging sagot natin. Kung mas malaki yung V sub S. So, yun yung effect ng capacitive load o yung leading power factor. Alam natin, magkakaroon lang tayo ng leading power factor kapag capacitive yung ating load o yung nature. So, ito yung nasa ibabaw. This is the, papansin na yun, this is the V sub R, no? Diba? Then, this one is the V sub X. So, ganun din dito, no? Itong nasa ilalim, referred to secondary lang. No? Yung mga values natin. So, V sub B ka pa rin, then dito E sub S over E sub S. So, ito yung binigay ko kanina na approximate voltage drop. No? Yan yung part na yun. Okay. So, sana hindi nalilito sa sign convention. Pero originally, that is positive lang. Ngayon, kung gagawin mo dito, magsa-sin theta ka, ini-negative mo yan, i-apply mo dyan yung sin negative theta. So, magne-negative ka dito. Diba? Pero, halimbawa naman, hindi mo i-consider yung sin, automatic ka. Kapag leading, ginagawa mo na agad negative dito. So, hindi mo na gagawing negative theta dito. No? Ipapalit mo dito ng value, hindi na negative theta. Instead, positive na ilalagay mo kasi binago mo na yung sign dito. Negative ka na. Okay. Bahala kayo. Yan, AC circuits lang yung ano na yan, concept na yan.
Okay, so dito tayo ngayon. Meron tayong exact. Sabi nila mas exact na voltage drop. So di ba kasi yung sa ating kanina, approximate natin, yung mula dito, ito yung tinanggal eh. Maliit na daw yan, ano? Dinisregard na. Tapos sabi ito, equal pa din dito. Okay, tuloy natin yung computation doon, ano? So sabi, dito, okay, so kung papansinin natin, NC squared, asan yung NC squared? So ito. So hinaharap natin yung OC squared kasi, di ba? OC squared, o 0.0 to 0.C, di ba, is equal to NC squared plus, okay, so O N squared. So nandito tayo. Then, nilipat lang siya, no? Solving for N sub C. Kasi ang hinahanap dito, itong part na to, N sub M. Ang meron lang tayo na voltage drop na nakakuha, yung mula kay point A hanggang kay point N, di ba? Ito yung part na yun. Saan ba yan? Ito. Meron na tayo yan, di ba? Yung approximate voltage drop. Ngayon, ang kinonsider, yung mula kay point N, tsaka kay point M. No? Kinuha yung value na yan. Kaya nasabi nila dito, approximate, exact daw to na voltage drop kasi meron pa tayong dinagdag. Pero along the computation, inano rin, ano? Inassume din na yung side OC na to, itong length ng O to C, ay almost equal kay O to M. Kaya napaisip ako, bakit ka ako sinabi exact? Nag-assume ka rin. So dito, nandito sa part na to. So nilipat lang yung N sub C squared, solving for N sub C squared. So nilipat yung O sub N squared. Ayun, OC squared minus O sub N squared. Kung gusto niyo pag-derive, sundan nyo to. Ganito yung naging derivation nito. Then, finactor lang. Diba? O sub C plus O sub N times O sub C minus O sub N. Ano? Diba? Kapag negative yung gitnang ganyan, pwedeng ito yung factoring niya. Then, we have, okay, yung O sub C plus O sub N, ni-retain lang. Then, yung O sub C daw, ito nangyari, ano? Yung O sub C, that is also equal daw to O sub M. Kaya pinalitan dito. Ayun. Then, O sub N. Okay. Then, ang nangyari, yung ating O sub M minus O to N, O to M minus O to N, di ba? Ito yung length na yun eh. Mag-base tayo dito sa diagram, ano? Di ba mula dito yung O hanggang M? Ito yan. Tapos yung isa O to N. Mula kay O hanggang kay N. Kapag ibinawas mo yung O to N kay O to M, ito lang lalabas. N to M, ano? NM. Kaya yun, naging NM. Tapos, ang ginawa, sa part na to, ito na yung sinasabi kong parang ano dito may mali eh. Pero, ito naman, ginagamit tong concept na to, no? Yung formula na ito. Parang ano lang, ano? Sabi exact pero nag-approximate din, ano? Nag-assume. So, yung O sub C ngayon, okay. So, di ba, ito lang O sub N. Ito lang siya. Ang ginawa, yung daw O sub C is approximately equal to O sub N. ON, ano? Yung length na yan, O to N. Kaya ito ngayon, O sub C will be equal to, okay, OC plus OC na rin ngayon to. Okay, so dito, ang nangyari, yung O sub OM mo to ON, naging N to M, ano? Diba? Ito, yun yung part na yun. Then, you have OC plus OC, you have to OC times NM, ano? N to M. Okay, then, solving for NM, so NM now will be equal to NC squared. So, di ba, meron ka na NC squared is equal to 2OC times NM. Then, solving for NM, divide mo lang yung NC squared sa 2OC. Now, you have NC, yung NC natin, so that is equal to, length na to, mula kay L hanggang kay C, babawas mo lang si L hanggang kay N. Ayun, LCN. Okay, so you have now NC, ano? Then, pwede rin siyang LC minus BD. Ito rin yung length na yan eh. Diba? So, NC now will be equal to, bakit naging ganito na? Yung voltage drops na, ano? Okay, so ganito kasi yan.
So, yung LC natin na tinatawag, yan yung vertical component ni V sub x. So, V sub xy yan. So, di ba ito yung power factor angle natin dito na phi. So, drawing natin dito. So, ito yung angle phi. So, this is the I sub 1 x. I x lang na lang, ano? Ito yung LC na tinatawag. LC. So, point C, point L, ano? Yan yung LC natin. So, paano natin kukunin yung LC? So, opposite, adjacent. Therefore, so we have cosine phi is equal to LC all over I sub 1 or I times x, ano? Or yung ating voltage drop due to the reactive component. Ito lang din yan, ano? So, LC now will be equal to I sub x times cosine phi. Kaya kung napapansin, we have I sub 2. Okay, so LC kasi hinahanap, LC. So, we have I sub 1. So, paano nangyari ito? Teka lang, ha? So, LC will be equal to I sub 2, x sub 2. Okay. So, nagkaroon lang ng confusion dito. This is I sub 2. I sub 1 daw. Okay, mali yung may-ari ng libro. Ayun yung ibang libro, may error din, ano? So, this is I sub 2 x sub O2 times cosine phi. Ito, ganun nangyari doon. Minus itong part na ito. So, syempre, ito yung opposite. Ito yung phase angle natin dito. So, nangyari, so, opposite, adjacent. Ito yung hinahanap natin, yung ln, ano, di ba? So, we have I sub 2 r sub O2 sin phi. No? So, yun yung ln. Kaya nangyari, NC, okay, is equal to I sub 2 x sub 2 cosine phi minus I sub 2 r sub 2 sin phi. Now, ipinalit lang ngayon yung NC kay dito, no? Pinasok lang dito yung NC natin. So, we have now NM is equal to quantity squared nitong NC. Okay, yung value na ito. All over, so yung 2 OC pa rin natin. Ano yung OC natin? Yung ating V sub 2 or yung terminal voltage. Okay, so mukhang may mali. So this should be okay. Based kasi sa book na pinagkuhanan nito, yung gamit niyang induced voltage, merong subscript na 0. Pero ito yung ating E sub 2 or yung induced secondary voltage. So ito yun, ano? Sub 0 V2 lang yung ginamit, no? So ngayon, meron na tayong NM. Ito yung part na yan. Kung i-add ngayon natin, ano, kukunin natin yung exact na voltage drop. Okay? So, kukunin natin yung yung exact na voltage drop. I-add lang natin dito sa voltage drop na ito. Yung mula kay N, A hanggang N. So, di ba ito yung part na yun? Yung AN natin, ito. Nakuha na natin kanina pa. Then, i-add lang natin yung bago natin kuwang drop na NM. So, ito yun, ano? Okay. So, minodify lang. Ang sabi, kapag laging, positive ka dito. Okay, so bakit? Kasi, positive yung angle mo dito, yung sign mo magpa-positive. Okay, then dito, so this is naturally minus. Minus talaga. So, kapag ka laging ka sa positive, negative, minus ka pa rin dito, hindi magbabago, di ba? Ang pinakamainam niyan, tandaan nyo na lang yung sign. Yan yung actual na sign niya, di ba? Plus, plus, minus. May susulat ko yung actual na formula. Then, kapag leading, magbabago ka ng sign kasi magiging sign negative ka eh. Magne-negative ka ngayon dito. Di ba? Then dito, negative times negative, magpa-positive ka. Tandaan, lagi lang naman sa sign. No, sa sign function lang nagkakaroon ng pagbabago. Then, in general, the voltage drop will be equal now to ito, part na to. So, plus or minus. Masyadong generalize yung mga formula, pero ito mas madali bibigay ko, no? So, kapag kinuha natin yung percentage drop or yung ating percent regulation na tinatawag. So, di ba ito yung total drop natin, ano?
di-divide lang natin yan ng V sub 2 o yung ating no load voltage, no? So dito, sub 0 V2 ang ginawa, no? V sub 2. So yung sub 0 V sub 2 na yan, yan yung equivalent sa E sub S. Huwag malilito, ha? O sige, buburahin ko dito. So that is E sub S, no? E sub S lang yan. So yung V sub 2 squared, E sub S squared lang yan. Huwag malilito, ha? Okay. So pag minultiply ng 100, so E sub S over ito, okay, so that is our V sub R, no? Tandaan natin, yung V sub R natin, yan yung I sub 2 or I sub P, R sub P all over V sub P. Oh, sorry, V sub P, no? Yan yung ating percentage ng voltage drop. So, sinimplify lang to. So, kaya naging ganito. Since naka-multiply kay 100, kaya naging, kasi ano lang yan, percentage lang yan, no? So, naging VR. So, since percentage nga yan, VR and VX. Ganon din dito. Kaya lang, ba't nagkaroon ng 200 doon, ano? Tandaan natin, yung naka-multiply natin dito ay 100 lang. Since meron tayong square dito, so we need to make this 100. Okay, i-square din natin yan. So, paano natin maging square yan? Since yung mga value na ito, magiging squared yan eh. Nasa loob ng square eh. So, i-multiply natin ng 100 over 100. So, you have na 100 squared, di ba? So, taas. So, pwede mo na ngayon ipasok dito. So, since yung ating E sub S naka-square din, pwede mo na ipasok sa dito. So, mangyayari, makakabuo ka na rin ng V sub X and V sub R. Di ba, pag pinasok natin sa loob, magiging E sub S na lang to. Okay, and yung 100 squared natin, madidistribute lang, magiging kagaya nung nangyari sa una. Times 100 times 100. So, makakabuo nga tayo ng V sub X and V sub R. So, ang matitira sa atin is yung 100 sa ilalim. So, 2 times 100 is 200. Kaya ito yung naging general formula. Okay. So, sana nasundan yung part na yan. Alam ko, magulo. So, magulo talaga yan kapag hindi ka bihasa sa ano, no? Hindi mo talaga maintindihan kapag ngayon ka lang nagbasa ng vector, no, ng phasor. Nakakabaliw talaga tong part na to. Pero sa computation, napakadali lang. Promise. So, ito ngayon general equation. So, ito yung another equation for the percent regulation. Ano? Since dinivide natin na, yung total voltage drop ay dinivide natin ng no load voltage, which is E sub S. Ano? Pwede rin ito yung R sub primary components ang gagamitin natin. So, pansinin nyo. Ito ngayon yung tandaan natin para huwag malito. So, we have V sub R. V sub R, cosine theta, cosine phi. No? I-positive natin to. Sine phi, o V sub X, sine phi. Okay, kulong natin. Plus, okay. So, we have V sub X, cosine phi. Tandaan, V sub X na yung part na yan, ano? Minus V sub R sine phi. Quantity squared. All over 200. Do we need to multiply it by 100? Hindi na, no? So, yan na yun, ano? Kung ano yung makuha mong value, yan na yun. Yan na yung percent R mo. Kasi by derivation yan. Pwera na lang, syempre, kung ba yung ginamit mong value, ano ba to? So, that is the percent, no? Yung mga yan ay percentage voltage drop. No? Kapag ang given sa atin ay percentage voltage drop, so ito pwedeng gamitin. V sub R and V sub X lang. Makukuha na natin sagot. And, syempre, yung power factor. So, tandaan na, no? So, kung positive tayo dito, kapag nag-leading ka dyan, leading power factor, so magiging negative yung sin theta mo eh, no? Sin phi. So, magne-negative ka na ngayon dito.
Diba? And dito naman sa part na ito, kung leading ka, pag na-negative yung sign phi mo, so negative times negative, magpa-positive ka. So yun yung sign convention, ano? All over 200. Now, let's have an example para matapos na to. Ay, nako. Untok nga ako. Okay, so we have a 5 kVA, 2,200 to 220 volts, single phase transformer, has as the following parameters, ano? So, sa high voltage side or yung primary side natin, we have 3.4 ohms para sa resistance, reactance 7.2, and sa low voltage or secondary side, we have the resistance 0.028 ohms and 0.06 ohms. Transformer is made to deliver rated current. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin full load yung gagamitin pag sinabi rated current. So, buong 5 kVA yung magagamit. Current at 0.8 lagging, 0.8 leading, and unity power factor to a load connected on the low voltage side. If the voltage is 220 volts, calculate the terminal voltage on high voltage side and the regulation. Okay, so tandaan, ang hinahanap sa atin, yung terminal voltage sa primary side or high voltage side. So, V sub P po ang hinahanap. So, ang computation natin referred to primary. So, ano yung mga given natin? So, ayan yung mga given. So, tandaan, nandito sa ating ratio, 220 yung ating E sub S. Dito, E sub P natin, remember, is 2,200. Okay, ang sabi, if the voltage, load voltage is 220 volts, ibig sabihin, in-assume na wala tayong voltage drop sa secondary. Ginawa siyang equal. Okay, so ang usapan sa primary na. So, anong una natin gagawin? So, let's solve for the power factor angle. So, inverse cosine ka lang ng 0.8. Lagging muna tayo, no? Solve muna natin yung lagging. Okay. So, syempre, kailangan nating makuha yung mga equivalent resistances and reactances. So, R sub EP is equal now to R sub P. Okay. So, dito, so, isasubstitute lang natin yung values. So, yung ating R sub P is 3.4. And yung A, malinaw na malinaw. Yung ating ratio, so, we have 22 over 220. That is equal to 10, ano? Kaya naging 10 tayo dito. 10 squared times yung R sub S is 0.028, so we obtain 6.2. Then for the equivalent reactance, we have X sub P plus A squared times X sub S. Remember that yung gagawin natin pagsosolve ay referred to primary side. So we have now, substituting the value 7.2 plus 10 squared times 0.06. So ito, we obtain 13.2, no? So, mainam dito, sinisave nyo yung mga sagot na para mas madali. Then, next thing we do, we get the primary current. So, we have 5 kVA. So, ba yung calculator natin? So, we have 5 kVA. 5 kVA all over 2,200. That is equal to 2.27. Ano? 2.27 na lang. Then, bakit tayo meron ditong negative 36.87? So, nakuha natin dito, di ba? Kasi, ang gagawin natin, i-reference natin yung E sub, or yung V sub S natin na 220 as, or yung ating E sub P, gagawin nating reference yan na angle ay 0. Since tayo ay lagging, nahuhuli yung current natin. Kung V sub P tayo dito, or E sub P, ayan yung E sub P natin, ito yung ating I sub P, di ba? So, negative 36.87. So, balik tayo. So, yan, AC circuits lang yung part na yan. Napakadali niyan. So, we have 2.27 amperes, angle negative 36.87. Then, kung naaalala yung figure natin para dyan, so, kailangan lang natin to, di ba? Yung X component E sub P and Y component, i-add lang natin. So, kung naaalala ng equation na to, binigay natin kanina. E sub P cosine theta
plus I sub P REP squared plus EP sin theta plus I sub P XEP squared. Kunin natin square root. Substituting the value, so we have 2,200 cosine 36.87 plus 2.27. Okay, substitute na lang natin. Pindutin natin sa calculate para makita. So, yung ating kasing... Okay, para makuha natin saktong sagot. Ba't ganun? Parang mali. Inverse cosine. Ayun. 0.8. Okay, store ko lang sa M, ano? Yun yung angle natin. So, kapag nagpapasok ka ng value sa calcu, ay, wala Yun. Kapag nagpapasok ka ng value, okay, kunin muna natin yung 5 exponent A over 2. So, that is the current. Shift store A. Para mas madaling pagsasolve, ano? So, palit na ngayon natin. Teka pala. Yung ating resistance and reactance, okay, 6.2. Equivalent, ano? Store natin sa X and Y, no? 13.2. Makasave niya yata ito. Okay. So, yung ating 13.2, store natin sa Y. Okay, naka-store na. So, palit na ngayon tayo natin dito. So, we have 2. So, yun, palitan din natin yung ano, no? Store natin sa B. Okay, yung ating 2,200 nasa B. So, we have now alpha B cosine alpha M. Okay, plus alpha A times yung ating alpha X, yung 6.2 quantity squared plus alpha B sin alpha M plus alpha A times alpha Y. Diba? Nandito siya. So, squared. Para hindi masyadong mahaba yung tinatype mo sa calculate, then you get the square root of your answer. So, we have 2,229.33. So, nilabas dito, yun, 2,229.33. Or, ibang paraan ng pag-solve ganito naman. Okay, using vector addition. So, we have E sub P plus I sub P ZEP. So, calculate ko lang ulit. Okay, bago ka mag-vector, or yung complex na tinatawag, punta ka muna sa complex mode. So, pindutin lang yung mode, tapos, press 2. Ayan, naka-complex mode ka na. So, yung ating E sub P is 2,200, di ba? So, gawin nating reference angle. So, angle 0. Plus, yung ating I sub P, laging power factor tayo. So, alpha A. So, alpha A, angle negative, alpha M, ano? Yung angle natin, 36.87. Ni-negative ko. Kasi, ni-reference ko yung E sub P. Tapos, yung ZEP mo, so, you have alpha X plus alpha Y, I. So, yung alpha Y, I na yan. Yung I na yan, yun yung J. Diba? So, you have, okay. Convert mo lang yung form, magiging, ayan, 229.33 ka rin. Kaso, ang sagot dito, merong angle. Yun ang kagandahan dito. So, 0.4. Okay, ulit tayo para masundan. So, we have alpha B. So, 2,200 angle 0. Actually, di mo na kailangan ilagay pag wala ka nilagay na angle. Yan ay 0 na, no? So, plus alpha A o yung ating current. So, angle negative. So, lagyan ng natin ng ano, no? Parenthesis. Angle negative alpha M, yung angle mo. Power factor angle. Then, you have alpha X plus alpha Y, I. So, yung I, yan yung J. Kasi dito, yung ZEP mo, kapag binreakdown mo yan, yan ay REP plus J XEP. Yun lang yan, ano? Kaya ako nilagyan ng J. So, mangyayari, so, you have now this one. Okay, pansinin yung values natin. Ayan. Since lagging, nahuhuli yung current.
at ginawa mo reference yung voltage, so siniro mo, negative mo yung angle ng current mo. Okay? So AC circuit tayo part na yan, ha? Then we obtain 229. So makukuha natin kasi naka-complex mo, rectangular component, rectangular mode. Ipopolar mo ngayon. So press shift, 2, then 3 para maging makikita naman kapag 4 naka rectangular, polar kapag 3. So pinili na 3, then equals, so ayun, 229.33 angle 0.4. So ayos, equal ka nang nakuha ang sagot. Okay, yun yung kainaman na nagsisave ng sagot. So nakuha ko yung equal na sagot dito sa component method kumpara dito sa vector addition. Ang kainaman nito, nakukuha natin yung angle na 0.4. Kanina, sabi natin, maliit lang yung angle between E sub P and V sub P. So ayun, nakita natin na 0.4 lang yung difference o yung angle between V sub P and E sub P. Kaya ang sabi kanina, yung line na magpo-project from V sub P, yan, di ba? Kapag gumawa kang ganyan ng arc, halos equal na daw yung V sub P hanggang dito sa line na to. Okay? Yung kaninang pinakita nating derivation. So ngayon, let's solve for the regulation, Kapag lagging ka, 0.8 lagging, ito ngayon yung regulation mo. So you have V sub B minus E sub P or over V sub P. Yung V sub B mo ay nasolve natin na 2229.33 minus yung E sub P mo, which is 2,200. All over, yung nasolve natin, yung 2229.33 times 100. So we obtain, pakita natin sa calcu. So we have 2229.33 minus 2,200 all over 2229.33 times 100. Of course, we have 1.32. Okay. Yun. Okay. Now, another problem, yung ating leading ng power factor. So, at leading power factor, so pansinin yung angle natin ngayon, nag-negative na, negative 36.87. Yung cosine theta mo, still 0.8, pero yung sine theta is negative 0.6. So, ganun kapag leading, kasi negative yung power factor angle. So, ito yung ating figure. Kung naalala pa, pwede ka mag-base dyan. Para hindi ka malito, kukunin mo lang yung mga component method. So, kung naalala, pwede mo rin naman tandaan yung formula na to. Nasa iyan, kung gusto mo mag-derive sa vector or sa phasor, or yung formula na naitandaan mo. Okay? Okay lang naman. Pero syempre, iba yung para sa lagging, iba yung sa leading. Substituting the values. Okay. So, pasok natin sa calcu. So, same lang din naman, Kapag dito, sa component method, hindi natin ginagamit yung negative 36.87, Kasi yan ay components. Okay, so derivation yan as is. So, alpha B, or yung 2,200 times cosine alpha M. Ayan, plus alpha A times alpha X, or yung ating equivalent resistance squared. So, napapansin, ang ikli nung tinype ko kumpara dun sa buong value mo itatype. So, yun yung kagandahan ng mga modern nating calculator. So, alpha B times sine alpha M minus, okay, minus na yung ating sign doon. Symbol natin doon, minus na. Alpha A times alpha Y, quantity squared. Okay, so equals, so 2193.51. Okay, so tingnan natin. So we have 2193.51. So ayun yan, So anong napansin? Yung E sub P natin is 2,000. Diba? E sub P is 2,200. And yung V sub P is 2193. So lumalabas, mas malaki yung induced kesa kay
terminal voltage. So, yun yung nagagawa ng capacitive load or yung leading power factor. Mas tumataas yung induced kesa kay terminal, ano? So, gamit naman yung vector addition, ano? So, palit lang tayo ng value. So, pansinin ngayon tayo dito, ano? So, yung ating E sub P, 2,200, yun pa rin yung reference natin. Yun yung sinet natin na 0. Kung 0 ngayon yung E sub P mo, at leading power factor ka, di ba? Nasaan yung iyong current? So, dito sa ibabaw. Kanina nung laging tayo sa ilalim, di ba? Pero since leading tayo ngayon, ito tayo yung power factor natin, nasa ibabaw. Yun yung I sub P mo. So, kaya, yung I sub P, yung angle mo sa I sub P, nag-positive 36.87. Then, same lang, ZEP is 6.2 plus 13.2 J, ano? J 13.2. Pasok natin sa calcu. So, 2,200 plus alpha A. Okay, alpha A, angle, alpha M. So, hindi na naka-negative ngayon dahil tayo leading. Then, alpha X plus alpha Y, I. So, we obtain, okay, gawin lang natin ulit polar. So, we have 2193.51. Nakikita nyo, no? So, yung nakuha kong sagot, pare-parehas. So, yun yung kainaman nga nung nagsisave ng sagot. Or, okay, ginagamit natin yung mga alpha A, alpha B na yan. So, we have 2193. At yung nakita natin yung phase angle, 0.85. Okay, so parehas. Walang problema. Kahit ano dito sa method na to ng pagkuha ng VP, pwede nyo gamitin. Nasa inyo yan. Okay, so meron namang mga problem na yung secondary terminal voltage ang hinahanap. Sa ibang usapan naman yun. Pag gano'n, no? Sa ibang example, papakita natin. Okay, to solve now for the regulation. Okay, so regulation tayo ngayon. So we have V sub P, di ba? So V sub P minus E sub P tayo. All over V sub P. So ito tayo. So V sub P natin is 2193. Okay, minus 2,200 all over 2193.51. So solve natin. So 2193.51 minus 22 all over 2193. So we have, okay, times 100. So we have negative, okay, negative 0.296. No? Okay. Okay, so we have negative 0.296. Okay. So, tuloy natin, ano? So, ayun yung leading. Nakita, nag-negative yung ating voltage regulation. So, tandaan, kapag leading power factor, negative, no? Nagne-negative ang voltage regulation. Now, let's have the unity power factor. So, ito nga yung ating figure, o yung phasor diagram. Tandaan natin yung E sub P. Medyo mali lang yung diagram dito. Mag-extend siya hanggang dito. Hindi naman sa I sub P nakaduktong yan. Pinakita lang yung direction na in phase siya with E sub P. So, we have, okay, so ito yung ating formula na nakita kanina kung paano kinuha yan. Galing lang din dito, di ba? Substitute the values, okay. So, sundan na lang natin kung sa calcu. Sinubstitute lang naman yung mga value na yan. Okay, then we obtain 2214.29. Okay, then, pwede rin syempre ito. Okay, yung using vectors. Dito component to component method to Kinuha natin component sa X and Y. Dito, vector, recta, no? Pwede na sa calcu yun. So, we have 2,200. So, same pa rin ng values, yung current, tsaka yung impedance. Ano yung pinagkaiba? Yung ating mga angle. So, kanina, nung leading tayo, yung leading power factor tayo, okay. So, nakita natin maka-positive to, no, 36.87. Ngayon, since unity, in phase yung EP at yung BP. Therefore, kung 0 yung EP mo, isi-0 mo rin tong 2.27 or yung current mo. Okay, then you will obtain yun, 2214.29. So, maganda, try nyo sa calculator nyo.
kung parehas tayo na nakukuha. Meron tayong angle, mainam yan, kasama yung angle na nakukuha. So dito, sa component method, paano mo kukunin yung angle nito? So napakadali, ano? So ito yung y component, di ba? Ito yung x component, o y, x. So inverse tangent ka lang dyan to get the, sabihin natin theta v is equal to inverse tangent y over x. Nito, no? Yung x, y and x and y component. You're going to use that to get the phase angle dito sa ating v sub p. Pero dito, kapag vector ang gamit mo, rekta, nakukuha mo agad yung angle na yan. Yun yung kainaman sa calcu. Okay. Now, for the percent regulation, substitute lang. Yung v sub p pa rin, minus e sub s, which is 2,200 over 2214.29, or no load voltage. Ang ating percent regulation, pakitesting sa calcu nyo kung parehas tayo nakuha, 0.65%. Okay, so yun na lang muna siguro. Antok na ako. Okay, so sana malinaw tayo sa part na yan. Yung iba example, gawin natin ng live, no? I-discuss natin ng live yung ibang example. Okay, so yun lang. Salamat.